Bago ang lahat, kaya pala nasabi ni Kawhi na wala na sa pagiging contender ang Clippers dahil ilalabas na ang penalty regarding sa kanyang aspiration case. Mahigit 1 week na rin kasi after ng All-Star Weekend. Pero mukhang makakalusot naman si Kawhi, hindi nga lang yung Clippers. Based sa mga insider, dinidiscuss na ang magiging penalty sa Clippers. Kasama kasi doon kung ano ang ibibigay na penalty dito kay Kawhi. Magkakagulo kasi ang NBA kung sakaling i-void ang kontrata ni Kawhi at maging free agent sa kalagitnaan ng season or papasok ng katapusan ng regular season. Gusto kasing gumawa ng NBA ng sample na katulad para dito sa Clippers na hindi gagayahin ng ibang teams. Ganito kasi di umano ang gagawin ni former Commissioner David Stern kung nabubuhay pa siya at siya pa rin ang commissioner ngayon. Kasi ngayon pa lang wala pa namang binibigay talagang birdie kay Kawhi. 3 teams na ang projected na kumuha kay Kawhi kung iboboid ang kontrata niya. Andyan yung Knicks, Lakers at Golden State. Iniiwasan ng NBA na magkaroon ng chaos sa pagkakakuha kay Kawhi. Dahil pwedeng magkaroon ng under the table ulit. Kung magiging free agent si Kawhi, magiging prorated ang kontrata niya at babagsak ang kontrata niya pagdating ng off-season kung sakaling pumirma siya ulit. Mula kasi 50 million mahigit, pwede siyang bumaba ng mid-level na nasa 14 million or kaya another minimum veteran contract kung kukuha siya ng kontrata after i-void ng NBA ang kontrata niya sa Clippers. Dahil kung mag-sign si Kawhi ngayong kalagitnaan ng season ng prorated, hindi na siya makakakuha ng another 30, 40 or 50 million pagdating ng off-season. Dahil kapag pinilit pa ng mga teams na kunin itong si Kawhi, baka magkaroon pa ng another salary cap issue. Kaya ang pinaka best option ni Kawhi, hindi mag-sign kung iboboid ang kontrata niya. Kung ang habol ni Kawhi ay malaking kontrata, kaya nga siya nagkaroon ng under the table na 28 million, iintay niya yung off-season. Pwede kasi siyang makapirma ulit ng same status ng contract. At ang pwede pang puntahan ni Kawhi based sa mga report, Los Angeles, hindi yung Clippers. Kasi kasama sa magiging verdict, ibaban si Kawhi na pumirma ulit sa Clippers sa loob ng 1 taon. Kaya ang pinaka best option, Lakers. 54 million kasi ang salary cap nila pagdating ng off-season. Ang tanging teams kasi na merong sapat na cap space, Brooklyn. Pero dahil prorated ang pwedeng ipirma kay Kawhi, hindi rin niya makukuha yung malaking kontrata. Nag-a-average pa naman si Kawhi ng nasa 28.6 rebounds, 3 assists, 49 and 38%. Consider pa rin siya na isa sa best player ngayong season. Kaya dun pwedeng magkaroon ng option na hindi i-void ang kontrata ni Kawhi at lalo lang tindihan yung penalty sa Clippers mismo. Kasama sa penalty, ibaban si Steve Ballmer sa arena ng Clippers. Sa specific na taon, masususpinde yung executive ng Clippers at ang pinakamalala, tanggalan ng draft picks ang Clippers. Hindi naman sinabi doon kung kasama yung mga draft picks na galing sa trade. Tulad nung sa Indiana at yung first rounder na mapupunta sa OKC. Ang available kasi sa Clippers yung 2027 na swap pa sa OKC tapos 2030 hanggang 2032 kung may mundo pa nun. Dahil kung ganitong penalty, naaalisan sila ng multiple draft picks or first rounder pa. 10 taong na disgrasya yung Clippers. Hindi lang kay Kawhi, kasama doon si Paul George. Ang Atlanta naman parang na bad timing. Nawala na nga sa kanila itong dahil maraming draft picks ang napunta sa Thunder dahil nga kay Paul George. Tapos ngayon mawawalan din ng mga draft picks ang Clippers dahil naman kay Kawhi. Ang Atlanta Hawks naman parang nasa bad timing. Nawala na nga sa kanila si Trae Young na bargain player pa yung ipinalit sa trade at yung kanilang 2024 first overall malapit nang maging Kwame Brown pero at least hindi Anthony Bennett. Sa last 7 years since 2019, magagaling ang nakuha na first overall. Kasama dun si Zion kung hindi lang siya nagkaroon ng injury. Performance kasi niya pang first overall talaga. Kay Sakari Ricochet naputol yung streak ng mga best first overall pick. Sa second season niya, nagkaroon pa ata siya ng tinatawag na sophomore jinx. Mula rookie season, nasa 12 points, 3 rebounds, 1 assist, 45 and 35%. Sa sophomore season kasi ni Ricochet, 10 points, 3 rebounds, 1 assist, 44 and 35%. Naungusan na siya ni Alexander Sarr ng Wizards na second overall noong nakarang taon. 17 points, 8 rebounds, 2 assists, 2 blocks, 49 and 33%.
Mas nakikitaan pa ngayon ng future itong si Alex Sarr at parang namintis din ng Atlanta Hawks na dapat siya ang pinili nun, hindi si Ricochet na tinawag na nga dating masyado pang raw bilang player. Si Ricochet ang unang first overall ulit na hindi umabot ng 750 points na merong at least 40 games sa ikalawang season dahil si Brown dati nasa 597. Pero mas okay pa rin si Ricochet kumpara naman kay Anthony Bennett na sa ikalawang season naka 298 points lang sa loob ng 40 games. Yung 2024 draft class tinagyo na isa sa weakest draft class kaya nga yung iba mga teams na nagtank umiwas dun. Bukod siguro kay Alexander Sarr na best player sa class na to, yung isa pa si Stephon Castle na merong 16 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Si Zachary Ricochet ang worst first overall pick ulit. Pero hindi siya ang worst player sa 2024 class. Panglima pa nga siya sa most total points, behind din kay Matas Busilis at Jalen Wells. Na bad timing talaga yung Atlanta. Ganito kasi ka-weak yung 2024 class. Si Con Nupel na frontrunner ngayon sa Rookie of the Year, kapag isinama siya sa rank ng 2024 class sa may most points, number 10 siya papatak dun.